bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 4, Week 3. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, pamilya, komunidad at bansa bilang aktibong mamamayan. Ang ating unang aralin ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili bilang aktibong mamamayan. Ang ating unang para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili bilang isang aktibong Pilipino at nakapagpapahayag ng mga paraan kung paano mapapahalagahan ang sarili bilang aktibong Pilipino. Para sa ating unang gawain, piliin ang aktibo kung ang larawan ay nagpapakita ng pagiging aktibong Pilipino at hindi aktibo kung hindi naman. Ang larawan ba ay nagpapakita ng pagiging aktibo o hindi? Magaling! Sunod naman. Mahusay! Ito ba ay nagpapakita ng pagiging aktibo o hindi? Tama! Sunod naman. Magaling! Sunod naman. Tama! Ngayon naman ay basahin ninyo ang tula na may pamagat na Sariling Galing, Sandata ng Bayan. Magaling mga bata! Ngayon naman ay ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pangunahing ideya o mensahe na nais ipahatid ng tula? Magaling! Ipinapakita ng tula na ang sariling galing at talento ay mahalagang sandata para makatulong sa bayan. Ikalawa, sa tingin mo, sino ang tinutukoy na bayani sa tula? Ano ang mga katangian niya na binanggit sa bawat saknong? Magaling! Ang bayani ay isang taong nagmamahal sa bayan. Siya ay may talento, mapagmahal at ginagamit ang kanyang galing para sa bansa. Ikatlo, sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang bayani na ipinakita sa tula? Bakit ito mahalaga? Magaling! Ang pinakamahalagang katangian ng bayani na ipinakita sa tula ay ang pagmamahal sa bayan. Mahalaga ito dahil ginagamit niya ang kanyang galing para makatulong sa iba. Kagaya sa nabasa natin sa tula, ang isang bayani ay may malinaw na layunin. Ang tawag dito ay ang personal na mission statement. Ang personal na mission statement ay isang maikling pahayag na naglalarawan ng iyong layunin sa buhay, ang iyong mga pinahahalagahan at kung paano mo nais magambag sa mundo. Katulad nito, ang personal na mission statement ay gabay ng isang tao sa kung paano siya kikilos at anong kabutihan ang nais niyang gawin araw-araw. Kapag alam natin ang ating misyon, nagiging mas responsable, mabuti at makabuluhang mamamayan tayo, tulad ng isang bayani sa sariling paraan. Ito rin ay parang isang gabay na nagsisilbing kompas sa iyong mga desisyon at aksyon. Halimbawa, si Ana ay isang grade 3 na mag-aaral. Mahilig siyang magbasa at tumulong sa kaklase. Kaya ang personal na mission statement niya ay gusto kong mag-aral ng mabuti, tumulong sa iba at maging mabuting bata sa paaralan at sa bahay. Ibig sabihin nito, kapag may desisyon si Ana tulad ng kung maglalaro o mag-aaral muna, naaalala niya ang kanyang mission statement. Pinipili niyang mag-aral dahil ito ang gabay niya sa paggawa ng tama. Ibig sabihin, ang personal na mission statement ay parang paalala sa sarili kung ano ang gusto mong gawin at kung paano ka magiging mabuting tao. Upang mas maunawaan natin ito, kulayan ang puso kung tama ang pahayag at kulayan ang parisukat kung ito naman ay mali. Una, ang personal na mission statement ay gabay sa paggawa ng tamang desisyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ikalawa,
Ginagamit ang personal na mission statement para lang sa paglalaro. Mahusay! Ikatlo, ipinapakita ng personal na mission statement ang layunin sa buhay. Tama! Ikaapat, hindi mahalaga ang mabuting ugali sa personal na mission statement. Mahusay! Ikalima, ang personal na mission statement ay nagpapalimot kung paano makakatulong sa ibang tao. Magaling! Ika-anim, ang personal na mission statement ay tumutulong sa atin na makagawa ng mabuti araw-araw. Tama! Para naman sa inyong output, iguhit ang sarili mo na ginagawa ang iyong mission statement. Maaari mong maging gabay ito para sa iyong paggawa. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya bilang sandigan ng aktibong pagkamamamayan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng isang aktibong Pilipino at natutukoy ang mga paraan kung paano maipapakita ang pagpapahalaga sa pamilya bilang aktibong Pilipino. Para sa unang gawain, pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pagmasdang mabuti ang larawan. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pangunahing mensahe na nais iparating ng larawan tungkol sa pamilya sa panahon ng krisis? Magaling! Ipinapakita ng larawan na nagtutulungan at nagkakaisa ang pamilya sa panahon ng krisis. Ikalawa, sa iyong palagay, ano ang mga posibleng hamon na kinakaharap ng pamilya sa larawan? Magaling! May baha, kulang sa pagkain at panganib sa kaligtasan ang pamilya. Ikatlo, paano mo maiugnay ang iyong sariling karanasan o obserbasyon sa mga nangyayari sa larawan? Mahusay! Ang pamilya ang unang guro at gabay natin. Dito, natututo tayo ng tamang asal, respeto at disiplina. Sa tulong ng pamilya, natututo rin tayong makisama sa iba, tumulong sa komunidad at maging responsableng mamamayan. Narito ang mga paraan kung paano maipapakita ang pagpapahalaga sa pamilya bilang aktibong Pilipino. Una, paggalang sa magulang at nakatatanda. Ikalawa, pagmamahalan sa pamilya. Ikatlo, pagtutulungan sa gawaing bahay. Ikaapat, pagkikinig at pakikipag-usap ng maayos. Ikalima, pagiging mabuting halimbawa. At ikaanim, pagpapakita ng disiplina. Kapag pinahahalagahan natin ang ating pamilya, natututo tayong maging responsable, magalang at mapagmahal. Ito ay mga katangian ng isang mabuti at aktibong Pilipino. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Lagyan ng check ang pangungusap kung ginagawa mo ito at lagyan ng X kung hindi. Una, iginagalang ko ang aking kapatid, kamag-aral at kapitbahay. Magaling! Ikalawa, titingin lamang ako sa taong nangangailangan ng tulong. Mahusay! Ikatlo, sisigawan ko ang aking mga magulang kapag hindi nila ibinigay ang aking gusto. Magaling! Ikaapat, sumusunod ako sa mga alituntunin sa paaralan at sa komunidad. Magaling! Ikalima, ipinapakita ko ang disiplina at tamang asal kahit walang nakatingin. Magaling! Para sa sunod na gawain, sagutin ang tanong at ibahagi ang sagot sa harapan ng klase. Ano sa mga katangian at values ng inyong pamilya ang nakatulong ng higit sa paghubog ng iyong pagkatao? Para sa ating ikatlong aralin, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapahalaga sa komunidad bilang bahagi ng aktibong pagkamamamayan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad sa pagkatao ng isang aktibong Pilipino at nakapagpapahayag ng mga ideya kung paano maaaring magpakita ng pagpapahalaga sa komunidad bilang isang aktibong Pilipino. Ang komunidad ay mahalaga sa paghubog
ng pagkatao ng isang aktibong Pilipino dahil dito tayo natututo ng mabuting asal. Sa komunidad, natututo tayong makipagkapwa, sumunod sa mga tuntunin at tumulong sa iba. Nakikita natin ang magandang halimbawa ng mga tao tulad ng barangay tanod, guro at mga voluntaryo. Dahil dito, natututo tayong maging responsable, magalang at mapagmalasakit. Kapag aktibo tayo sa komunidad, nagiging mas mabuting Pilipino tayo at nakakatulong sa pag-unlad ng ating lugar. Narito ang mga simpleng paraan para maging isang aktibong Pilipino sa komunidad. Una, sumunod sa mga tuntunin. Ikalawa, tumulong sa kapwa. Ikatlo, makilahok sa mga gawain. Ikaapat, makipagkapwa-tao. Ikalima, maging magalang. At ika-anim, panatilihin ang kalinisan. Para naman sa inyong gawain, gumawa ng isang community project proposal na naglalayong makatulong sa komunidad o barangay. Tignan ang LAS o LAS para sa template. Narito ang template para sa project proposal. Una, ilagay ang pamagat ng proyekto. Ilagay ang lokasyon ng barangay. Ilagay din ang petsa, introduction at layunin. Ilagay din ang mga tiyak na layunin, benepisyaryo at mga paraan ng pagpapatupad. At ang panghuling bahagi ay ang konklusyon, magbigay ng maikling sumaryo ng proyekto at kung paano ito makakatulong sa komunidad. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating ika-4 na aralin. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa bansang Pilipinas bilang tahanan ng aktibong mamamayan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging isang makabayang Pilipino at nakapagpapahayag ng mga paraan kung paano may ipapakita ang pagpapahalaga sa bansang Pilipinas bilang aktibong Pilipino. Para sa unang gawain, ipakanta ang Ako ay Pilipino at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maaaring panoorin ito sa video link na ito. Pagkatapos panoorin ng video, maaaring sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano nakakatulong ang kantang Ako ay Pilipino sa nasyonalismo at pagkakaisa? Mahusay! Ikalawa, ano ang ipinapakita ng kanta tungkol sa isang aktibong Pilipino? Tama! Ikatlo, bakit mahalaga ang kantang Ako ay Pilipino? Mahusay! Paano mo maipapakitang isa kang aktibong miyembro ng bansa? Narito ang ilan sa mga paraan kung paano maging aktibong miyembro ng bansa. Una, pagmamahal at paggalang sa Pilipinas, pagsunod sa mga batas pambansa, pag-aaral at pagtatrabaho ng mabuti, responsable sa social media, pagmamalasakit sa kapwa Pilipino, pag-aalaga sa kalikasan ng bansa, at pagkikilahok sa mga programang pambansa para sa buong bansa. Para naman sa inyong output bilang pangkatang gawain, bumuo ng isang interpretatibong sayaw ng Ako ay Pilipino. Narito ang rubric para sa pagbibigay puntos. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway marami kayong natutunan upang maging isang aktibong Pilipino. Lagi sana nating tandaan, kapag pinahahalagahan natin ang sarili, pamilya, komunidad at bansa, nagiging mabuti at aktibong Pilipino tayo na may positibong epekto sa iba. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!